Magandang umaga po, Ma'am Mendoza. Ako si Miguel Rupert Cruz mula sa Grade 9, MH del Pilar. Ibabahagi ko po ang pagbasang may pamagat na Naku, Naku, Naku ni Nanay Rafael. Naku, 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 isang kwentong pambata ni Nanay Rafael. Balisang-balisang umalis ng bahay si Isko. Halos madapa sa pagmamadali. Naku, 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 sabi ni Isko. Pawis na pawis sa pagtakbo at pag-alala. Isko, Isko, bakit ka nagmamadali? Tanong ng gusgusin niya ang pinsan si Kaloy. At tignan mo ang mga alaga kong gagamba. Binuksan ng gusgusin si Kaloy ang isang kahon ng posporo. At sumilip ang isang munting gagamba. Tumigil sa pagtakbo si Isko at lumapit. Pinagmasdan ang gagambang gumagapang sa patpat na hawak ng gusgusin si Kaloy. Alam mo ba kung paano nagkakaroon ng bagong gagamba? Tanong ni Isko. Siyempre, magmamalaking sagot ng gusgusin si Kaloy. Galing sila sa itlog. Maraming itlog sa sapot. Itlog? Parang sa manok? Tanong ni Isko. Hindi, parang sago. Maliliit na sago. Sagot ng gusgusin si Kaloy. Nangyari sa mga bagong gagamba? Tanong ni Isko. Eh di pinag-aaway ko sila. Ahahaha. Halak-hak ng gusgusin si Kaloy. Biglang umalis si Isko. Halos manginig sa lalong pagkabalisa. Sa gulat ng gusgusin niyang pitsan si Kaloy. Uy, Isko, saan ka pupunta? Ngunit hindi sumagot si Isko at patuloy lang na lumayo. Ako, sabi ni Isko, pawis na pawis sa pagtakbo at pag-aalala. Isko, Isko, bakit parang malungkot ka? Tanong ng mabait niyang kaibigan si Iya. Halika at tingnan mo ang bago naming puta. At kinarga ng mabait na si Iya ang maliit at mabalay ng tuta. Tumigil sa pagtakbo si Isko at lumapit. Tinitigan ang tuta sa bilugan at itim na itim ang mga mata. Paano nagkakaroon ng bagong tuta? Tanong ni Isko. Lumalaki na lang yung tiyan ng nanay na aso. Tapos biglang isang araw, lalabas na lang yung mga tuta sa kanya. Sagot ni Iya. Mga tuta? Tanong ni Isko. Marami? Parang sa gagamba? Siguro. Minsan marami, minsan 2 o 3 lang. Nangyari sa mga bagong tuta? Tanong ni Isko. Yung ibang itinatago namin, yung iba ipinang-regalo, ibinibigay ni Nanay Bas sa ninyo. Sagot ng mabait na si Iya. Biglang umalis si Isko. Umiiling sa gulat ng mabait niyang kaibigan si Iya. Hoy, Isko, saan ka pupunta? Ngunit hindi sumagot si Isko at patuloy lang na lumayo. Naku, sabi ni Isko, pawis na pawis sa pagtakbo at pag-aalala, hanggang sa marating niya ang klinika ng magaling na doktor. At dagling pumasok ang hingal na hingal si Isko. Oh, Isko, bakit ka nakadalaw? Sabi ng magaling na doktora. Mayroon ka bang sugat o lagnat? At inilapat ng magaling na doktora ang kaniyang kamay sa ng Isko. Sabi ni Isko, na naghahabol ng tingin na, paano ba nagkakaroon ng bagong baby? Sagot ng magaling na doktora. Unti-unti lumalaki ang baby sa loob ng tiyan ng nanay. Kapag malaki at malakas na siya, handa na siya lumabas kay nanay. Parang puta? Tanong ni Isko. Natawa ang magaling na doktora. Oo, Isko, parang puta. Nangyayari sa mga bagong baby? Tanong ni Isko nang nanginginig ang boses. Eh di naalagaan ni nanay at tatay at lumalaki para maging katulad mo ang batang tanong ng tanong. Sabay kurot ni doktora sa pisngi ni Isko. Bakit mo nga pala na itanong? Sandali na nahimik si Isko. Ano naman pong nangyayari doon sa kapatid niyong mas matanda? Hindi ang magaling na doktora. Sa tingin ko, alam ko nang kung bakit mo itinatanong yan. At sa tingin ko, ang dapat mong tanongin ay si nanay at tatay mo. Bumutong hininga si Isko at halos kalat ka rin ang paa sa pag-alis. Oh, Isko, mag-ingat ka, sabi ng magaling na doktora. Ngunit hindi na paalam o lumingon si Isko at patuloy lang na lumayo. Naku, sabi ni Isko naglalakad ng mabagal pa uwi. Isko, uwi ka na ba? Tanong ng masayahin niyang klaseng siyote. Halika, makipaglaro ka muna sa amin ni Kuya. At ipinasan ng masayahin siyote kay Isko ang isang bola. Tumigil sa paglalakad si Isko at tinitigan ang bola sa kaniyang kamay. Lumapit ang masayahin siyote kay Isko. Oh, Isko, may problema ba? Sabi ni Isko sa malungkot na tingin. Masaya ba kapag may kapatid? Oo, syempre. Pagmamalaki ng masayahin siyote. Kapag mayroon tayong mahirap na homework, andyan si Kuya para tulungan ako. Ipinapasyal rin ako ni Kuya. Tapos kapag gabi, kakantahan kami at siya ay naggigitara.
Nung inagawan ni Berto ang baon ko at inaway ako, si Kuya ay nagtatanggol sa akin. At syempre, parati akong mayroong kalaro dahil nandiyan si Kuya. Paglaki ko nga, gusto kong maging katulad niya eh. Katulad ng kuya mo? Tanong ni Isko. Kaya pinagbubutihan ko sa eskwela. Matalino kasi si Kuya. Saka minsan, magpapaturo na rin ako sa kanyang maggitara. Kaso, maliit pa ang mga daliri ko. Di ko pa aabot yung ibang string. Saka, sinusubukan ko rin maging magaling sa basketball. Kagaya niya. Sagot ni Ote. Ote, tara, laro na tayo. Sigaw ng kuya ni Ote. Oh, Isko, tara na. Gaya ni Ote. Ipinasa ni Isko ang bola kay Ote at biglang umalis. Sugulat ng masaya si Ote. Uy, Isko, saan ka pupunta? Uwi, sagot ni Isko, na mabilis na tumakbong palayo. Naku, sabi ni Isko, pawis na pawis sa pagtakbo at pagkasabi, hanggang sa makarating si Isko sa kanyang bahay, at tagli-tagling pumasok, sa gulat ng kanyang nanay. Oh, Isko, bakit ka nagmamadali? Tanong ng nanay ni Isko. Ngunit hindi sumagot si Isko, at niyakap na lamang ang malaking bilugang yan ng kanyang nanay. Marami pong salamat sa pakikinig.